Amazing grace, how sweet the sound that saved. Exposing the devil's quote-unquote blessing. Quote-unquote ha? Ibig sabihin, hindi talaga yung blessing na galing kay Lord. Na quote-unquote ay kunyari, blessing. So, now we will dissect the Word of God. We will analyze what we call blessing in light of God's Word. Yung sinasabi natin pagpapala ay ikukonsulta natin sa salita ng Diyos kung ito nga ba ay talagang pagpapala. So pupuntaan natin yung chapter 7, verses 19 to 23. So basahin natin sabi ng Bible. Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor Him. Tell me what you have done. Do not hide it from me." Achan replied, "It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them." So, sabi sa kanya ni Joshua, "Umamin ka na anak, ano talaga ang ginawa mo?" So, inamin niya. Nung makita ko po yung mga nasamsam, kumuha po ako doon sa mga nasamsam na yun. Yung mga nasamsam na yun, yung plunder na tinatawag, ay dapat ay susunugin. At ang sabi dito ng Bible, hindi niya sinunog, kumuha siya. Anong unang-unang kanyang kinuha? Pag binasa niyo yung Bible, when I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia. Ano yung beautiful robe from Babylonia? Gusto ko lang paliwanag, unang-una na, ito pong tela na ito, itong robe na ito, ay damit panghari. Hindi po ito simpleng tela lang. Itong robe na ito ay ginagamit ito ng mga hari. At natapos siya, nakakuha siya ng 200 shekels of silver at saka isang barang ginto weighing 50 shekels. So, malaking kayamanan para sa kanya. I coveted them, sabihin, ipinag-input ko ito, ninakaw ko ito, at ipinadala niya ito sa dalawang alipin. At ang sabi ng Bible, next slide, "They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." Nilagay ko ito sa aking tent, tapos sa ilalim ng aking hinihigaan, doon sa lupa, binaong ko yun. Then sabi ng Bible, "So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was." Nandoon niya. Hidden in his tent with the silver underneath. They took the things from the tent, brought them to Joshua and all the Israelites, and spread them out before the Lord. It was exposed. Lahat yun in-expose yun sa harapan ng mga Israelita at ng ating Panginoon. Question. Lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at ang iba ay kasalukuyang pinagpapala ng Diyos. Yung tinatawag nating pagpapala, kung yan ay iharap natin sa Panginoon, do you think the Lord will agree with you that what we call blessings are really blessings? Papayag ba kaya ang Panginoon sa tinatawag nating pagpapala? Talaga bang pagpapala ang tingin natin dyan? So ngayon pong umaga, gusto ko dalhin kayo sa idea na kung meron ng pinakamahirap labanan ng Kristiyano ay yung materialism. Yung pagiging materialistiko natin. At tumisan, ang salita ng Diyos ay nasasakripisyo natin. Kahit alam natin na ayaw ng Panginoon, ginagawa pa rin natin. And then we call it blessing. Now, we will try to dissect the Word of God and try by the help of the Holy Spirit na mabuksan ng diwa natin. Nasaan ba talaga ako? Talaga bang blessing ito? Kasi may mga pinagpala na napabuti ang paglilingkod sa Panginoon. Pero may mga pinagpala na wala sa Panginoon. So now we will expose it. Sabi ng ating team, exposing the devil's blessing. Now, shall we bow our heads, please? Let us pray. Father, we are so thankful, Lord, for today. Ay ano, Panginoon, sa pag-aaral po namin na ang iyong mga salita ay mangusap po ngayon, Panginoon, at hinihiling po namin ang pagsama ng napakamakapangyarihan mong banal na Espiritu upang liwanagan ang aming isipan, mangusap kayo sa aming mga puso. We come to you, Lord, with humility, asking, Lord, by your grace, help us to really understand ang iyong mga salita. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Katagpuin mo po kami spiritually, Lord God. Speak to us, Lord. Mangusap kayo. At walang ibang maitaas na pangalan kundi ang aming Panginoong Jesus naman. Maraming pong salamat, Ama. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, palapakan natin si Lord. So dito po ang kwento, nakakuha si Achan mula dun sa mga sinamsam na sabi ng Bible ng mga tela na galing sa Babylonia.
na sabi ko nga kanina, aay sa kanilang kultura, ito ay damit na panghari. Ito yung mga telang ginagamit na panghari. At kasama nito, yung sinasabi ng Bible, ng mga silver, mga pila, at isang barang ginto. Ngayon, kung ito si Achan, dahil hindi mo alam na malulusutan, na hindi mo pala ito malulusutan, nung una pa lang sa palagay ko, kung tayo si Achan, baka hindi mo rin ginawa yun. Iniisip niya, siguro, bigyan natin ang sayang naman ito kung susunugin lang. Sayang naman to. Alam niyo dyan, minsan nahuhula Christian, sayang naman. Minsan lang naman. Pero dito, sabi ng Bible, siguro hindi niya iniisip. Siguro kasi ang lakas ang loob niya. Alam niyo ba na bago sila lumusob sa Jericho, there was a briefing. Nagkaroon naman yung briefing si Joshua. Kung baka he was a tactician, sinabi niya kung ano mga dapat gawin, kung paano nila ikutin ang Jericho. Pero at the end of the day, meron pa rin silang kasama na hindi sinunod ito na naging dahilan ng kanilang pagkatalo kung sila ay lumabas sa AI. Ngayon, sabi natin, nung siya kumuha dito, sabi ng Bible, in-expose it to the Lord. Ngayon, punta tayo sa first line. But the Israelites were unfaithful. Ito yung unang term na ginamit ng Bible. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Bakit unfaithful? Kasi ang sabi dito, lahat ng masasamsam ninyo susunugin. Bakit unfaithful? Kasi may kinuha siya. Hindi niya sinunod. Isinubi niya, itinabi niya. Kasi sayang din naman, ba? Isang barang ginto, oy, bakit na kayo isang barang ginto, ano gagawin niyo? Wala, hindi ko mapansinin. Oo. Sigurado kayo, isang barang ginto? Gramo nga lang eh. Gramo lang, ilang hindi pagpatayan yung mga alahero dyan eh. So kaya na sinasabi natin dito is, they were unfaithful in regard to the devoted things. Kaya yung devoted things na tinatawag. Yung mga nasamsam, yung mga nakunay, dapat dyan sunugin. Pero ano nangyari? Sabi ito ng Bible, itong si Achan, sabi ng Bible, Achan, tingnan niyo po yung description na, makinig kayo mabuti. Achan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Zerah, of the tribe of Judah. So, yun ang angkan ni Achan. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos, traceable ka. Ulit. Pag gumawa ka ng kasalanan kay Lord, akala mo lang lusot, akala mo na ituloy mo, traceable. Look at the kind of clan. Sino si Achan? Son of Carmi, the son of Simri, the son of Zerah, of the tribe of Judah. Traceable. Alam ni Lord. Kaya alam niya, sabi ng Bible, they were unfaithful. Anong ginawa nitong si Achan? Took some of them. What was the result? Bakit niya ito ginawa? Sayang din naman eh. Blessing ito, blessing. So the Lord's anger burned against Israel. So, yung sinasabi mong blessing, nagalit ang Diyos. Tanong yung katabi mo, blessing ba talaga? Ano yung first main point natin? There was disagreement. There was disagreement. Hindi sang-ayon si Lord. Sometimes what we call blessings, God do not agree with us. Si Lord hindi nag-agree sa mga akala nating blessing. Why? Sabi ng Bible, isang barang ginto, damit ng mga hari na galing sa Babylonia, mga telang pang Babylonia, at ang sabi po ng Bible, mga pila na kanyang nakuha. So, ang nangyari ay dito, nung ito'y kinuha niya, napagalit niya ang Diyos. Ngayon, ihimayin po natin. So, meron mga answered prayer, di ba? May pinag-pray ka. At tuwa-tuwa ka dahil sa pinag-pray mo na yan, kitang-kita mo ang pagkilos ng Panginoon. Pero tanong, talaga bang blessing? Paano malalaman kung blessing? Hindi galit si Lord. Nung natanggap mo yan, hindi galit si Lord. Pero dito kasi, napagalit niya si Lord. Napunta lang yung next slide. Si Joshua, yung kanilang leader na walang kaalam-alam sa ginawa ni Achan, nagpatira pa sa Diyos. Nung siya nagpatira pa, sabi niya, Lord, bakit naman kami natalo sa AI? Ano ngayon ang sasabihin ng mga neighboring countries namin? Ang gagawin nila ngayon, pagbabantaan kami ngayon, papatayin nila kami sapagkat maging ang maliit na komunidad ng AI ay kami ay tinalo. So ngayon, anong mangyayari sa amin? Siya po ay nagpatira pa, na umiyak sa Panginoon. Wala kasi siya kaalam-alam na si Achan ay may ginawa. Ngayon, sabi ni Lord kay Joshua, the Lord said to Joshua, stand up! What are you doing down on your face? Bakit ka nagpapatira pa? Yung mukha mo nakadikit sa lupa kasi alam nyo, yung sinasabi niya na nagpatira pa. Yung siya nagpray, hindi po yan katulad natin na nakaupo lang, o nakayuko.
Sila po ay yung buong mukha, nakadikit sa lupa. Straight po yan. Yung buong katawan niya, yung mukha niya, nakadikit po sa lupa. Yan po ginawa ni Joshua. So sabi ni Lord, stand up. What are you doing now on your face? Sinabi na ni Lord, Israel has sinned. They have violated my covenant which I commanded them to keep. So sabi niya, yung Israel ay nagkasala. Ang sabi niya, blessing, hindi. I do not agree because they sinned. Anong ginawa nilang kasalanan? They have violated my covenant. Ang sabi ko, huwag nila itong kukunin, sasamsamin, at isasama sa kanilang mga dami. Pero ang ginawa nila, umuha sila, doon si Achan, inumit niya, at sabi ng Bible, at itinago sa ilalim ng kanyang tent. Sabi ng Bible, they have violated my covenant which I commanded them to keep. Question, bakit ang tawag ni Lord dito? They have violated. Bakit they? They is plural, amen? Ay bakit they? Si Achan lang naman na nagkasala. Alam niyo po kasi sa Bible, lalo na sa mga Israelita, ang kasalanan ng isa, kasalanan na lahat. Lalo-lalo na dito. So sabi ng Bible, they have taken some of the devoted things, they have stolen, they have lied, they have put them with their own possessions. Okay, isa-isahin natin. Sabi mo, blessing, Achan. Sayang naman. Ang blessing, kapag natutuwang magnakaw at magsinungaling, hindi yan blessing. Ulit, nag-apply ka ng trabaho, sinabi mo, graduate ka ng ganitong course, na hindi naman tapos natanggap ka, magpapadodo ka, praise the Lord, natanggap po ako. Pero you lied. Pero nagsinungaling ka. God is not in this agreement, that's why you cannot call it a blessing. Ilan sa atin ang nagsabi ng blessing, pero nagnakaw siya ng pambili ng loads sa pera ng nanay niya. Mga yun, sinan siya kayo ng upit. Tapos ay, sabi mo blessing. Ilan sa akin na nagsinungaling, na nag-a-apply ng trabaho, kaya mo ba itong ganitong gawin? Opo. Pagdating oras mismo, nalaman na hindi mo pala kaya. Dito sabi ng Bible, alam mo yung masakit kay Lord? Makinig mabuti ha, alam mo yung masakit kay Lord? Yung mga nasamsam ni Achan, at saka iba pa niyang kasama, kung mga highlighted ng si Achan dito isinama ito sa kanilang mga pag-aaring personal. Yung mga pag-aaring personal nila na na-acquire nila nung bago sila lumaban sa AI were considered holy. Ngayon sinamahan ninyo ng mga bagay na makasalanan, mga bagay na pinagbabawal ko. Question, bakit ba gusto ni Lord samsamin at sunugin yung mga manggagaling sa Jericho? Because they were offered to Asherah. What is Asherah? Who is Asherah? It was a Diyos-Diyosan. Si Asherah po ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ayaw dito ni Lord. Ngayon, tanong uli. Question ha? Kumusta yung blessing na sinasabi mo? Ikaw ba nakapagsinungaling ka na dyan sa blessing na sinasabi mo? Hindi pa, di ba? Kasi galing talaga kay Lord yan Ay ito, they have stolen. Dito ngayon, papasok kung bakit ang demonyo pinaglalaroan tayo. How many times we testify the goodness of God na ang Diyos natin ay nagpapala, ang Diyos natin nakikinig. Pero yung sinasabi mong blessing, God is not in agreement with you. Pangalawa, punta natin yung second slide. Punta tayo sa ating second main point. Ito ha, nung sila ay lumaban sa AI, nilusot nila. Nagpadala siya ng spy, at doon sa kanyang spy ni Joshua, tingnan nyo nga kung gaano kalaki itong AI. So, ang ginawa nila, bumalik yung mga spies. At ang sabi ng Bible, yung mga spies na yon, ang kwento sa kanila, huwag na natin pagutin pa silang lahat, mga 3,000 army lang, pwede na. Pero ano nangyari? Nung nilabanan nila, sila ay hinabol pabalik. Nung sila hinabol pabalik, 36 ang namatay. Ito na ho. So, about 3,000 went up, but they were routed by the men of AI who killed about 36 of them. So, may namatay sa kanila. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. Doon sa mga dalisdis, napatay na ito, 36 na ito. Hinabol nila ang mga Israelita, pabalik hanggang doon sa city gate. At this, anong effect? At this, the hearts of the people melted. Tunaw na tunaw kayo ng mga puso at sila yung mga nangatakot and became like water. Alam niyo water? Pag
sulat yan, na may tuyo na wala na. Wala silang kagana-gana, na-discourage sila. Ito yung number 2, discouragement. When you say it's a blessing, please pakiclick lang. Discouragement. When you say it's a blessing, tandaan nyo, a blessing coming from the Lord encourages people because you're testifying. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, yung mga tao na nakarinig ng iyong patotoo ay lumalakas. Natutuwa sa ginawa ng Panginoon at pagkilo sa iyong buhay. Ay, nakakatuwa naman yung patotoo niya. Yung testifying. Pero ano nangyari? Yung effect ng kanyang ginawa na sinasabi niyang blessing, may mga namatay, 36. At ano ang epekto sa kanila? At this, the hearts of the people melted, natunaw, na-discourage sila, nawalan ng gana. Para sila mga basang sisiw. So sabi dito ng Bible, they were discouraged. Question. Pag pinakinggan ba ng ibang tao ang iyong testimony because of your blessing, are they encouraged? Na-encourage ba sila? Ano ang effect ng iyong testimony o kaya ng iyong blessing na sinasabi? Alam nyo na, ang sarap makinig ng mga pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin. Amen? Pero pagka ikaw na nag-testimony, you share your blessing, ano ba ang effect? Ikaw ba ay nakaka-encourage o hindi? Now, punta natin next one. Ito si Achan. Pansinin niyo kung ano ang ginawa dito ni Achan. Kaya sila natalo, kaya sila nagkaroon ng discouragement, kasi itong nagsasabing may blessing siya, ay hindi sang-ayon si Lord. At ang sabi ng Bible, Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord. So alam niya, una pa lang, what he claimed as a blessing, ay isang bagay na makasalanan. So tanongin ulit natin sarili natin, kumusta ba yung mga blessing ko? Yung mga blessing ko, pag nalaman ba ng iba, na-encourage pa sila? Are they encouraged with my blessings? Sila ba ay lumalakas? Sila ba ay nag-challenge na mangyari din sa kanila yung nangyari sa buhay ko? Gagayahin ba ito? Sabi ko ng Bible, ano yung kanyang mga kinuha? When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a barrel weigh 50 shekels. I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver under. Alam niyo, pag kami blessing ka, you testify it, amen? You share it. That's why people will praise the Lord for that. Pero ikaw, may blessing kang sinasabi, itinago mo, nakapagtatanong yan. So ano yung pangalawa na sinasabi natin dito? Yung disagreement. Una, disagreement. Number 2, ano number 2 natin? Discouragement. Tanongin kita, ano ang effect sa'yo ng iyong blessing? What is the effect of the blessing that is in you today? Did it give you, sabihin natin na more challenge in serving the Lord? Mas lalo ka bang naglingkod sa Panginoon? Ay ikaw pinagpala ng Panginoon? Pag ba nakita nila yung Christian life mo because of your blessing, are they encouraged? Nakakalakas ba na ngayon? Now, bibigyan natin ito ng diin sa pangatlo. Ito sa next slide. Ito sabi ng Bible, uulitin natin yung kanyang paliwanag. They have taken some of the devoted things, they have stolen. Ulitin natin ha? They have stolen. Ano yung stolen sa Tagalog? Magnakaw. They have stolen. They have lied. Ano yung ibig sabihin they have lied? Nagsinungaling sila. They have put them with their own possessions. Ibig sabihin, yung lahat ng kasamsam nila, isinama nila sa mga personal nilang gamit na considered as holy. Ngayon, tingnan nyo, please, makinig kayo mabuti ha. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. Kaya sila ngayon hinahamon, kumbaga alam nila, may kasalanan sila. Kaya nung sila tumakbo, nanakbo sila, they turned their backs and ran because they have been made liable to destruction. Sapagat maging sila man ay dapat nilipulin. Ano ang effect ng sinasabi nating blessing katulad ni Achan? Ito sabi ni Lord, I will not be with you anymore. Ito yung sinasabi ko yung pangatlo, yung disengagement. Hindi ka nasasamahan ni Lord. Sabi mo blessing, bakit lumala ka? Nawala ka sa church, nawala ka sa ministry. Akala ko ba blessing? Yan yung disengagement. Ikaw, na dating walang blessing na sinasabi mo, ay lagi ka nasa gawain. Maaga ka sa mga gawain. Pero ngayon pinagpala ka na ng Panginoon, yung pagpapala ng Diyos ang naging dahilan para hindi magawa ang gawain ng Panginoon. Sabi ni Lord, I will not be with you anymore.
disengagement. Kaya magtataka tayo, bakit kaya yung mga blessing na sinasabi ko, parang hindi maganda nangyayari sa epekto sa buhay. Prayer life mo, nababayaan mo. Paglilingkod mo, nababayaan mo na. Yung ministry mo, naiwan mo. Pero sabi mo, blessing, di ba? Ang tunay na pinagpala, lalong ginagamit sa paglilingkod. Mapalapakan natin si Lord mas maayos. Ang totoong pinagpala ni Lord, lalong nagpapagamit sa gawain ni Lord. Pero sabi mo, blessing, tapos nawala ka sa gawain ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay, tayo lumabas sa bibig mo. Sabi mo, pareho lang tayo. So, dito ulitin ko na, I will not be with you anymore. Unless, ito na. Ang sabi niya, unless you destroy. Ayaw kong mabuhay ka na lang nandyan yung mga bagay na makasalanan sa buhay mo. Unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Question. How are you today? How is your Christian life? How are the blessings that you claim as a blessing? Mas naggamit ka ba lalo ni Lord? Mas magkaroon ka ba ng oras sa paglilingkod ni Lord? Kay Lord? Mas may time na ba para sa Panginoon? Because the Lord blessed you. So dito sabi natin, sabi ni Lord, I will not be with you anymore. Ito yung masakit. Hindi na kita sasamahan. Yung mga nakataang pagtatatubay mo, kasama mo ko. Pero ngayon, hindi na kita sasamahan. Tanong, bakit ito naging devil's blessings? Himayin natin sa next slide. Himayin natin sa next slide. How the devil's blessings were acquired? Makinig kayo mabuti ha. Kayo mga nagtatrabaho, kayo mga nag-aaral, kayo mga dalagang binata, kayo mga nagninegosyo. Bakit natin nasasabing devil's blessings? Tandaan nyo, ang demonyo kahit kailan hindi nagpala yan. Padadamahin ka lang yan, ba't ang huli sisirain ka niya? Ginawa lang natin devil's blessings dahil sa effect na imbis na mapaganda ka, mapaayos ka, mas lalo ka maglingkod sa Panginoon, ay lalo ka wala. Sabi mo, answered prayer, bakit ka wala ka sa gawain nilo? So, unang-una, how the devil's blessings were acquired? Unang-una sabi natin dyan, labas ko na, kapatid. Unfaithfully, sabi na they were unfaithful. Iwinaksi ang utos ni Lord. Kapag ka ang salita ng Diyos, hindi mo na sinunod mo na yung gusto mo, hindi yan blessing. Kapag ka, sabi ni Lord, huwag niyong kukunin ano mong masasamsam niyo, susunugin. Hindi mo sinunod ang utos ni Lord. Ibinaksi mo ang utos ni Lord, anong ginawa mo? Sinunod mo yung gusto mo. Don't call it as a blessing kapag may disobedience. Pag mayroong pagsuway, hindi yan pagpapala. Pag may pagsisinungaling, hindi yan pagpapala. Pag inilalayo ka sa Panginoon, hindi yan pagpapala. Devil's blessings, unfaithfully, iwinaksi ang utos ni Lord. Pangalawa, untimely, ipinilit ng wala sa panahon ni Lord. Ipinilit. Ang sabi ni Lord, huwag niyong kukunin. Kinuha pa rin. Bakit? Gusto niyo magyari? Gusto mo yumaman agad? Ang dami Kristiyano, ayaw makaantay ng gawin ni Lord. Kahit kasalanan gagawin, umangat lang ang buhay. Untimely. Antay ka. God has a timetable for you. Wait for your own promotion. Antayin mo. Huwag mo silaan si brother o si sister o sino makasama mo sa trabaho para mapunta ka sa posisyon niya. Untimely. David pang hari, gusto ko yung maging hari? Gusto mo yung mamanagal? Sabi ni Lord, wag nga. Parang ano yan? Kinukwento ko sa iyo, sabi sa akin isang kabataan. Gusto lang mo mag-asama. May budget ka ba? Meron po. Magkano? 1.5. Ay, sabi mo, kasi mag-asama, pera niya 1.5. Sabi, pwede mo wala. Pwede. Hindi, gusto ko na po eh. Pinipilit ko kanya. Magkano meron? 1.5. O, hindi ba? Saan mo isang ulo? Si pastor naman ang higpit-higpit. Si kuya kayo naman ang higpit-higpit. Eh, hindi ka po pwede kasi mag-jowa kasi na estudyante ka. Ang timely nga eh. Wala sa panahon. Wala sa panahon. Ayan o. Wag mo ibilan.
Babylonia. Gusto niya agad yumaman at the expense of lying. Gusto niya yumaman agad kahit magsinungaling. Kahit iwaksi niya ang utos ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, wala pa sa panahon. Alam niyo pag panahon na, walang makapipigil. Pag panahon na, walang makapipigil. Pati yung pag-anak mo sa buhay, magugulit ka na lang. Grabe, ang mga blessing datingan kasi ang panahon na eh. Amen. Amen. Palakpakan nga natin sila. Kapag ka ikaw, sumusubay ka na sa utos ni Lord, hindi yan God's blessing. Yan ay devil's blessing. O yun ba, atras yun muna. Ano nangyari yan? Unfaithfully, iminaksi ang utos ni Lord, tapos ang timely, ipinilit. Ito yung mga pag pinagsabihan mo, nagtatampo, nagagalit. Sila yan. Tapos sasabihin nila sila atin. Tapos, pag yan kausap mo, sila yung mga pabiktim. Sila yung kawawa. Samantalang, iniingatan mo sila. Inaayos mo sila. Gusto mo magnegosyo? Huwag mo manloko ng tao. Huwag mo magsisinungaling. Huwag mo iwawaksi ang utos ni Lord. Gusto mo kaya nagtiro ng buhay mo? Huwag na magmamadali na at the point na magsisinungaling ka. Sabi ng Bible, untimely yan. Wala yan sa panahon. So huwag muna mag-jowa. Di pa sa panahon. Tapos pangatlo, labas mo natin ngayon. Untruthfully. Hindi totoo. Kasi alam yung pagtotoo, walang dahilan para itago. Dito, sinubukan niya itago kay Lord. Inilagay doon sa ilalim ng tent. Alam niyo, kapag nabubuhay ka sa katotohanan, you have nothing to hide. Amen. Uy basta tayo na huwag na sabihin sa leader natin. Tago lang natin. Pag ginanyan kayo, hindi totoo yun. Patabihin sa inyo, hindi ang kalooban ni Lord. Itinago kay Lord. Bakit itinago? Akala niya kasi hindi i-expose. Ito ang mga devil's blessings. Itinago eh. Sino mo ang itago? Baka sakali na hindi malaman ni Lord. Tuloy ang ginawa ni Lord. In-expose sila ni Lord. So balik tayo. Ano yung ating theme today? Ulit. 1, 2, 3, hey. Okay, ano yung number 1? Disagreement. Yung sinasabi mong blessing, hindi nag-agree si Lord. Ikaw lang may sabi niyan na blessing. Number 2? Discouragement. Yung epekto, dapat na-encourage sila sa testimony mo eh. Kasi nung pinagpala ka, sabi mo, napakabuti ng Diyos, ako'y pinagpala, dapat lagi ka na sa gawain ni Lord. Hindi yung nawawala ka sa gawain ni Lord. Pag pinagpala ka ni Lord, dahil mo naglilingkod sa Lord, hindi yung nawawala ka sa ministry ni Lord. Kaya magtuturo ako talagang blessing yan. And then number 3, disengagement. Hindi na kita sasamahan, sabi ni Lord. Kasi sumuway eh. Sinamahan din magmisan, ikaw pa rin na nasunod eh. Sabi mo na, wag mo nga gagawin yan. Ginawa mo pa rin, ang tigas ng ulo mo eh. Sabi mo sa kanila, matigas ng ulo. Sinabi mo na, wag niyong gagawin ito. Ginawa nila pa rin gusto nila. O ano yung ayaw nila, yung pa rin ginawa nila. Ngayon, kami nag-usapan natin, paano ba talaga nangyayari ito? Alam niyo, makinig mabuti ha. Mga Christians, alam kong pangarap natin lahat umasenso. Dream natin yun eh. At pangako naman ng Bible yun eh. Bigyan tayo ng buhay na ganap at kasuya-suya. Alam, buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi kasuya-suya. Kaya lang, huwag niyong madaliin si Lord. Huwag niyong uunahan si Lord. Huwag niyong susubukang unahan si Lord. Kasi ang tagal ni Lord tumilos eh. Ikaw nakikilos? Magantay ka. Remain faithfully serving God. Dito, sabi mo, pinagpala ka. Talaga? Sumusunod ka ba kayo? Sabi mo blessing, bakit ibinaksi mo yung utos nilo? Akala mo ba blessing, bakit pinipilit mo? Ayaw mo sumunod kayo. Gusto mo karoon ng bahay, gusto mo karoon ng trabaho, magandang negosyo. Antay. Not at the point of lying. Not at the expense of destroying others. Ano pa ito dito? Untruthfully, sino mo ang itago? God will expose it. It was spread out to the whole
Uy, huwag mo sasabihin na nililigawan kita ha, kasi magagalit sa leader natin. Hindi nga kasi pwede. Pag estudyante ka, hindi pwede. Kahit na hindi ka estudyante, kung wala kang trabaho, hindi rin pwede. Oh, sige, ganito na lang. Kunyari, graduate na kayong lahat. Kunyari, graduate na lahat. Maliligaw ka, wala kang trabaho. O magpaalam ka sa nanay niya, kung babae na ligawan yung anak niya. Baka ihulog ka niya sa kanan. So, ang point natin dito is this. Nangyayari ito base dito. Now, gusto mong tingnan ninyo yung effect nito Punta tayo sa next slide. Nagalit si Lord kay Achan. Sabi niya blessing, pero ang nangyari, napahamak ang karamihan sa Israelita, 36 ang namatay. At sabi dito ng Bible, si Achan ay binato, stoned to death at doon siya yung mamatay, hindi lang siya ang nadamay. Kasama pamilya niya. Yun ang hindi alam ng iba, na kapag ikaw ay sumuway kay Lord, damay pamilya mo. Bigyan kayo ng testimony. This is my personal testimony. I want you to listen very well. Nung ako po ay mag-resign sa aming church, way back 2003, as the senior pastor ng aming church, ang nilagay ni Lord sa heart ko ay tumulong sa mga pastors sa iba't ibang lugar. Magtatry kami ng mga pastors nationwide and even outside the country. Kasi sabi ko, pag nasa loob lang ako ng church, hanggang doon lang ang influence. Pero pag tuturo ako ng mga pastors, these pastors will go to their churches, mas malaki ang impact. So nilagay ng Lord sa heart ko yun. So nang mag-umpisa na ako mag-ministry na yan, ayaw ko pa talaga tutuhanin. Sabi ko, sasama lang ako, support lang ako. Pero ayaw akong mag-lead. Wala pang BMI noon, wala pa yung Beyonders Ministries International. Hanggang sa nung nilagay ni Lord sa heart ko yan na buuin yung BMI, yung Beyonders Ministries International, ayaw ko pa rin. Alam niyo nangyari? Dumanas ako ng matinding hirap. Isa sa mga nakahirapan, makinig kayo mabuti, ito siguro makaka-relate sa akin ito mga magulang. Nung ako po ay hindi sumusunod sa Panginoon para gawin ang ministry na yan, financially broke kami. Talagang halos naubusan kami. Financially, bus talaga. Tanda-tanda ako, isang araw ng Lunes. Sabi ko kay Mrs., sabi ko, Mami, magtanghalian na tayo. So yung Mrs. ko kumuha ng tanghalian, at pagkatapos kami mag-ama, nalipay anak ko, kumain kami, habang siya nasa kusina. Pagbalik niya, ang katawan ko hindi naman ganito Ang katawan ko parang akong dragon. Laki. Dahil ganun malaki, ang lakas kong kumain, ang sarap pang kumain. Kaya yung anak ko mataba-din. Kaya yung anak ko mataba-din para si JB. Mas mataba kay JB. Kaya tayo si JB. So, ano nangyari? Nung kumakain kami, hindi namin namalayan, naubos pala namin yung kanin. Si Mami Rose, nasa kusina, sabi ko, Mami, wala nang kanin, pwede mong kuha ng kanin. Tinignan lang ako ng misis ko, tapos napunta ng CR, hindi na lumabas. So, ito bakit? Pumunta ako sa kusina, wala na pala akong kanin. Tinignan ko yung palabigasan, wala na rin kaming bigas. Naiyak ako. Pinunta ako si Mrs. sa CR, ayaw buksan. Yung pituan na CR. So yung kami pilit ko, binuksan na niyakap ko, Mami, I'm sorry. Nadami kayo ng anak ko dahil sa hindi ko magsunod kayo. Kaya, nung oras na yun, nag-holy hands kami sa sopa. Sabi ko, Lord, susunod na po ako. Gagawin ko na po yung pinagagawa mo. Susundin ko na po yung gusto mong buuin ko yung BMI, yung Beyonders Ministries International. At pagkatapos po noon, declare ko na yun. Nag-sorry ako sa misis ko, nag-sorry ko sana po. Pati kayo nadamay dahil sa akin. I'm very sorry. Kaya dahil po doon, iniangat naman ni Lord kahit paano ang aming nagbubuhay. The only reason why I'm telling you,
Akala mo kasi pag sumubay ka kay Lord, ikaw lang, apektado. Damay pamilya mo. O paano pag sumunod ka magpapalain ka ni Lord, damay din ang pamilya mo sa pagpapalang niya. Pero pagka sumubay ka, damay din ang pamilya mo. Tingnan niyo. Joshua, sabi niya, why have you brought this trouble on us? Ba't kami dito nadamay? Ikaw lang naman ang sumuway. So tuloy, nangyari ngayon, the Lord will bring trouble on you today. So ngayon, siya lang ang gumawa ng kasalanan, pero tingnan niyo kung sino yung mga inilibing dito. Ayan o, they were stoned to death, binato sila hanggang sa mamatay. Yan kasi ang judgment sa kultura nila. So dito sabi na ang Bible, then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Ang kasama po dyan ay asawa niya, anak niya, pamilya niya, pati mga hayop nila, kasamang nagsuffer at namatay. When you disobey God, think of your family. Isipin mo pamilya mo. Walang kamalay-malay yung misis mo, nadamay dahil sa pagsuway mo. Walang kamalay-malay yung nanay mo, nadamay dahil sa pagsuway mo. The suffering and the blessing that you might experience because of you. Ano nangyari dito nung mamatay si Achan? Kasama yung mga mahal niya sa buhay, doon pala naglubag ang kalooban ng ating Panginoon. Then the Lord turned from His first anger. So ano nangyari? Therefore, that place has been called the Valley of Achor ever since. Anong point? Listen. Ang point natin dito, pag sinabi mong blessing yan, dapat ang dulo niyan, maayos dito, isa pang click, ang naging dulo nito, disaster. Bakit pagkatapos mag-claim ng blessing, ang dami naging problema? Unang apektado, Christian life mo, paglilingkod mo sa Panginoon, nabawasan, nawala, pati ministry mo nawala. Tapos ano ba mga epekto niyan? May mga namamatay, may mga nagkakasakit, may mga kung sino-sino. Akala mo ganun lang yun? It will be affected. They will be affected because of your disobedience. Disaster yan. Kailangan natin magtino. Then the Lord turned from His first anger. Nung mapatay na nila. The reason why you're hearing this message, hindi para patayin na. God wants you to change. Sabi mo sa katabi ko, gusto ni Lord magbago ka. Gusto ni Lord magbago ka? It's a total disaster for the family. Anong kasalanan ng asawa? Anong kasalanan ng anak? Wala silang mga kasalanan. Ba't sila nadamay? Dahil sa kanyang pagsuway. Diba, ang pag-isipan po natin itong mabuti. Baka yung inakala mong blessing nagaling sa Panginoon, hindi pala talaga blessing. Pag nawala na yung oras mo sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng pagpapala, magtanong ka na, bakit ganito? Hindi ito blessing. Blessings, hindi dapat ganito. Sa dito, makita ninyo, they were stoned to death. Pastor, ano ba talaga blessing? Ano ba talaga ang blessing? Napunta natin sa conclusion. Yung first one ng ating conclusion. Yan ang blessing. Tandaan niyo po itong verse na to. I-memorize niyo to, isulat niyo to. Ito ang blessing. Ang totoong blessing ni Lord, kaya kang payamanin. The blessing of the Lord makes one rich, and He has no sorrow with it. Walang sorrow. Hindi mo kailangan magsinungaling para ma-close ang deal. Nasasabi mo blessing. Hindi mo kailangan na magnakaw para sabi mo blessing. The blessing of the Lord, if it's genuine, it will make one rich. Pag-uulat niya sa magdadami ng mga pagpapala, grabe, Lord, ang dami nito, Lord, thank you po. Answer mo sa ako. Makalag ba? Answer prayer ka sa girlfriend mo. Girlfriend mo lang, pinaiiyak kami. Lalo-lalo na kung unbeliever pa yan, naku mag-isip-isip ka. Pag unbeliever, hindi ka looban, huwag kayo magalit sa akin. Pag unbeliever, hindi ka looban. O Kristiyano ka, ang dahilan bakit naging kayo, you pray about it. Kasi ang blessing ni Lord, He has no sorrow. Uy, sabi mo sa atin, alam mo yung sorrow? Yung may kapa, may kabayo, may espada. Sorrow pala, sorrow. Sorrow pala yung manas. He has no sorrow. Walang sorrow. Kaya tingnan mo ito that is the blessing of the Lord. Sige para ba si Lord?
po ang conclusion. Next slide. More blessings, more of serving. Ang mga pinagpapala, lalo gumagawa ng mga paraan para lalo maglingkod sa Panginoon. Yan ang itong pinagpala. Hindi yung gagawin dahilan yung pagpapala ng Diyos para mawala sa gawain ng Diyos. Ito yung blessing. Kasi ikaw mismo makapagsasabi, kung blessing ito, bakit ako nagkulang sa aking paglilingkod? Tandaan nyo, kung pinagpala ka ng Panginoon, lalo kanyang bibigyan ng mga pagkakataon, lalo pang maglingkod sa Kanya ng higit pa. Ano nangyari naman na? Ngayon, ayaw natin tanggapin na hindi ang blessing. Kasi nga nakikinabang tayo. It's about time we have to think and rethink. Mag-isip tayo mabuti sa mga blessing natin ngayon. Dapat tayo ay lalo naglilingkod